In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain nila? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pangdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Genesis chapter 2, ang ating ebanghelyo ngayon, malinaw na ipinapahayag ni Jesus na ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang kanyang kinakain, kundi ang nagmumula sa kanyang puso. Ito ay isang mahalagang paalala na ang kasalanan ay nagsimula sa loob ng ating sarili, sa ating mga iniisip, damdamin, at hangarin. Ang kasamaan ay hindi nagmumula sa panlabas, kundi sa ating kalooban. Kaya't kailangan linisin natin ang ating puso upang manatiling kaya-aya sa mata ng Diyos. Sa unang pagbasa naman, mula sa aklat ng Henesis, ipinapakita sa atin ang kagandahan ng pagkalikha ng Diyos sa mundo at ang responsibilidad na ibinigay niya sa tao upang pangalagaan ito. Ang pagsunod o binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili. Ngunit may limitasyon ito. Ang pagsunod sa kanyang kalooban. Tulad ni Adan
na binigyan ng utos na huwag kumain ng bunga ng punong nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Tayo rin ay inaanyayahan na piliin ang mabuti at umiwas sa kasalanan. Sa kasalukuyang panahon, sa ating panahon ngayon, marami tayong nakikitang halimbawa ng mga bagay na nagpaparumi sa ating puso. Una, fake news at paninirang puri. Sa social media, maraming nagpapakalat ng kasinungalingan at paninirang puri na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng lipunan. Ang korupsyon at kasakiman. Marami ang inuuna ang pasariling kapakipanabang kaysa sa kapakanan ng iba. Imoralidad at kawalang galang sa buhay. Ang pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao ay madalas na isinasantabi gaya ng paglaganap ng karahasan at iba pang uri ng kasalanan. Paano natin baguhin ang ating pagkakamali? Una, pagpapalinis ng puso. Magsimula tayo sa pagsusuri ng ating puso at isipan. Sikaping alisin ang mga masamang ugali at palitan ito ng pagmamahal, habag at kabutihan. Pangalawa, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gaya ng paalala sa unang pagbasa, dapat nating pahalagahan ang kaloob ng Diyos sa atin at gamitin ito ng may pananagutan. Pangatlo, pagpapatawad at pagmamalasakit sa kapwa. Kung nais nating maging dalisay ang ating puso, dapat tayong matutong magpatawad at magmahal ng tapat. Panglima, pagsasabuhay ng mabuting balita. Hindi sapat na marinig lang natin ang salita ng Diyos. Kailangan isabuhay natin ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Manalangin tayo para sa mga may sakit at sa buong mundo. Aming mapagmahal na Ama, naway pagkaloob mo sa amin ang biyaya ng paglilinis ng aming mga puso upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at bigyan ng bagong pagkakataon upang mabuhay ayon sa iyong kalooban. Idinadalangin namin ang lahat ng may sakit, lalo na ang mga dumaranas ng matinding paghihirap. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagkalooban ng kagalingan. Punuin mo sila ng pag-asa at kapayapaan. Panginoon, naway ang aming mga puso ay mapuspos ng iyong liwanag upang kami ay maging patutuo ng iyong pagmamahal sa sanlibutan. Amen. Ang ating mga referensya ay nabula sa Biblia kay San Marcos chapter 7, sa Genesis chapter 2, Katekismo ng Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church 2517 to 2519. Ang kadilasayan ng puso ay kinakailangan pagsikapan sa pamamagitan ng panalangin at pagsasabuhay ng pananampalataya. Dokumento ng simbahan, Gaudium et Spes, ang pananagutan ng tao
sa paghubog ng isang makatarungan excuse me, makatarungan at maayos na lipunan. Sa muli, excuse me, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless! Pasensya na ho. Inubo tayo.